We have a new acting chair of the powerful Senate Blue Ribbon Committee, and for that, we will bring in our mobile journal from Senate Merimon Reyes. Alright, Merimon, okay, may mga ngasiwa daw muna sa Blue Ribbon Committee at ang pangalan niya raw ay Erwin Tulfo. Pero bakit acting lang muna at hindi formal na replacement ni Resign Chair Ping Lacson? Lord Denise, magandang hapon. Dito kasi ngayon sa Senado katatapos lang ng naging caucus kanina ng Senate Majority at so far ang napagkasunduan pa lang is since Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee ito si Senator Erwin, nakikita nila siya muna ang manunungkulan as acting chair ng BRC at sabi naman ni Senate President Tito Soto, tinanggap naman daw ni Senator Erwin ito pero ang sabi daw ni Senator Erwin acting daw muna. At ang sabi rin ni SP dito kung yung possibility ba na acting chair tapos magiging chairman na talaga ng committee ng Blue Ribbon ay mangyayari. Pag-uusapan daw muna nila yon kapag ka nakita-kita. And ngayon kasi parang out of town itong si Senator Erwin. So hinihintay nila yung makapag-meeting ang Blue Ribbon Committee. So that's Blue Ribbon Committee meeting para raw pag-usapan muna ito. At kung masaselyuhan ba itong si Senator Erwin as BRC chair or acting chair muna siya as of the moment. Kailangan pa ba siyang i-elect? Pero siya vice chair, di ba? Kailangan pa ba siyang, karoon ba ng eleksyon o may in-appoint na lang? Supposedly, kung doon sa chairmanship, dapat ma-elect muna siya. Pero ito nga yung nangyari nga since vice chairman siya. So, since naging bakante yung chairmanship, siya muna yung acting as a BRC chair. Pero yun din na yung inaabangan natin, yung kung kailan nga ba ma-formalize o masaselyuhan itong pagiging chairman kung mangyayari man si Senator Erwin. Ang sabi rin kasi ni SP Soto doon sa 5 na ibang mga senador, Senator Kiko, Senator JV, Senator Erwin, Senator Risa, and Pia, karamihan daw kasi sa kanila kaya dinedeny o hindi tinatanggap yung BRC chairmanship ay dahil nagfo-focus sila sa kanilang mga either advokasya or current committee chairmanship. So yun yung so far na pag-usapan kanina ng majority at karamihan pa raw sa mayorya ang gustong magstay pa Senator Ping as BRC chair. Kaya lang ang sabi final answer na, no? Merimon, again dun sa 5, Senators Pangilinan, Raffy Tulfo and JV Ejercito, sinabi na nila that they are likely to decline itong Blue Ribbon chairmanship nga. So lalabas ba na it's just down to Senators Risa Ontiveros and Pia Cayetano? So far, yun yung nangyayari kasi itong sina Senator JV, Senator Raffy at Senator Kiko, for Senator JV, sabi niya salamat pero alam niya raw yung limitasyon niya at nakikita niya meron pang mas may kakayanan para sa posisyon. Parehong si Senator Kiko naman at si Senator Raffy, sinabi nila, nais muna nilang matutukan yung kanilang mga komite, so agriculture, food, agrarian reform, labor, dito naman kay Senator Raffy. At si Senator Kiko, actually siya rin yung nung Monday nagsabi na gusto niya pa raw sana na kung maaari magbago pa yung isip ni Senator Ping para manatili muna ang BRC chair. Dito kay Senator Risa at kay Senator Pia, ang sabi ni Senator Alan, hindi pa raw sila nagkakausap ni Sen Pia tungkol dito sa inaalok nga na BRC chairmanship. Hinihintay niya na lang daw kung tatanungin siya ng kanyang kapatid kung ano nga ba yung benefits or yung disadvantages kung sakaling manungkulan bilang BRC chair si Senator Pia. Si Senator Risa naman kasi, yun nga, nung unang naupo si Senator Tito Soto as Senate President, unang tinanggihan na ni Senator Risa yung Blue Ribbon. Pero ngayon kasi, hinihintay pa natin yung final say niya kung magkakaroon ba ng pagbabago sa isip, kung tatanggapin niya ba, or titignan natin na from acting chairman, magiging chairman si Senator Erwin. Since 1949, alam mo, Merimon, partner, no? Ang chairmancy ng Blue Ribbon Committee, aside from the Senate presidency, is one of the most sought after talaga na posisyon, ano? Dahil yung sinasabi daw, pag sa mga write-ups, no, nakasulat lagi daw powerful Blue Ribbon ko. Na totoo yun, ano? May kapangyarihan siya magpatawag ng sesyon. Kahit walang, di ba, Merimon, yung kapangyarihan, pwede siya magpatawag kahit walang pasok, tama? Pero speaking of pasok, Merimon, malapit na undas break ang Senado. Kailan ba yung sunod na nakaschedule na session? Lord, supposedly, yung last week until Friday ngayon, technically, suspended pa ang mga plenary sessions. So by Friday, na-expect natin yung possibility na pagbubukas ulit ng session, pero titignan natin kung magsasara na rin siya agad kasi nga, base sa legislative calendar, merong 1 buwan
na pahinga muna itong mga sesyon dito sa Senado. Pero pag tungkol naman dito sa Blue Ribbon, ang sinasabi ni SP Soto, kailangan daw muna nilang mapag-usapan through a BRC meeting kung paano nga ba uusad ang Blue Ribbon. And yung pagtungkol din daw doon sa investigation na ginagawa ng BRC, buhay pa rin naman daw ang Blue Ribbon at tuloy-tuloy pa rin naman daw ito. Hindi nga alam ni SP Soto kung saan daw nanggagaling yung kuro-kuro na nahinto na raw itong ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon tungkol sa maanumalyang flood control project. So yan yung ilan sa mga sasalubong dito kay Senator Erwin kapag nagkaharap-harapan na sila sa Blue Ribbon Committee meeting. Oo. Okay, Mary Mon, may isang clip tayong ipi-play at ito bihirang-bihira magsalita. Oo. Hindi si Mark Villar ang pinag-uusapan natin, ha? O, kailangan na marinig itong soundbite na ito dahil minsan lang magsalita at ito pa ay tungkol sa resignation nga ni Blue Ribbon Chair or ex-Blue Ribbon Chair, Ping Lacson. Ito po, Senator Lito Lapid. Dapat mag-stay put siya kasi siyempre kaya-kaya naman niya yan eh. Nirespeto natin kung anong mga desisyon niya. Nandun siya eh. Pero kailangan siya talaga na alam naman natin straight yan na kung mag-investigasyon. Straight. Mary Mon, yung clip na yon ba, sa totoo lang inambush ba siya? Oo, Lord, inambush siya kahapon dito sa Senado. So, baka naman na rin ang choice itong si Senator Lapid para makipag-usap sa media. Pero ang nasabi rin ni Senator Lapid, kung doon daw sa kuro-kuro namang may nilulutong kudeta para palitan itong liderato ni Senate President Tito Soto, wala naman daw siyang natatanggap pa na tungkol doon o imbitasyon. Pagdating kung may umiikot daw na resolution, kung may nanliligaw na raw ba ng pirma, so far wala naman daw. Si Senator Lapid, member ng anong committee ba? Oo, titingnan natin yung listahan ulit dito kay Senator Lapid. Pero so far kasi sa mga lumipas na mga pagdinig, medyo hindi siya masyado ring nagiging nakakapanayam ang media pagdating sa iba't ibang mga issue. Kaya kahapon, natsyempohan lang talaga na available at open itong si Senator Lito para makausap ng media. Buti naman kamo, namimiss na siya ng mga tao. Merong 3 o 4 na miyembro yata yung Senate Committee on Silence, ika nga. Oh. Sino ba mga member niya? Huwag tingnan natin. Pwede akong i-nominate instant chair. Mamaya pag-usapan natin. Off-air na. Okay, Mary Mon, again, another development coming out of the Senate, yung media conference of Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ano nga ba yung mga sinabi niya? Dito kay Senator Alan naman, ang una niyang ibinahagi is pagdating dito sa concerns ng Blue Ribbon Committee, hindi naman daw sila mangingialam dahil nakadepende talaga sa majority to kung ano yung naging desisyon daw ni Senator Ping tungkol sa kanyang resignation. Pero ang sinasabi naman ni Senator Alan, meron lang daw silang request tungkol dito sa Blue Ribbon dahil ang usapin naman daw ng Blue Ribbon ay usapin ng Senado, hindi lang daw ng majority mismo, bukod lang doon sa chairmanship. Pero ang request nila, sana raw yung direksyon, maging joint ito, mas maging pagdating naman doon sa transparency daw at sana hindi raw masusian kung sino lang ang pwedeng magsalita, kung sino hindi lang daw pwedeng magsalita at wala raw sanang takipan na mangyayari. At natingnan na rin natin ulit, cooperatives, yung committee na hawak ni Senator Lito Lapid. So isa yan sa mga inaasahan natin na magro-rolyo ng kanilang pagdinig this week. Pero bukod naman dyan, doon kay Senator Alan naman, yung sa kanyang nais na magkaroon ng resignation, itong mga opisyal, tapos yung snap elections, alam niya naman daw na suntok ito sa buwan. Pero hindi raw natin na masasabi kung kailan kakailanganin daw yung radical na solusyon tulad daw nanyan, lalo pa kung hindi raw masusolusyonan yung issue ng korupsyon sa bansa. At sabi rin ni Senator Alan, willing daw siya na manguna doon sa resignation basta kasama niya raw yung mga kapwa niyang mga kongresista, yung mga opisyales mula sa Pangulo, ikalawang Pangulo, para raw doon nga sa inisyatibo. Kasi iba raw yung mag-isa lang daw na magre-resign, iba raw yung mauuna siya sa mga magre-resign. Siya nakaisip di ba? Sabi niya pa noong una, gusto niyo ako lang mag-isa? Sino ba nakaisip nito? Ang malapit dyan, suntok sa buwan, bumalik sa kanya yung buwan. Ayun. Mary Mon, okay, ano nga ba? Bigyan mo kami ng advice. So, kailan ang simula ng break ng Senado at kailan sila babalik? Yung committee hearings, tuloy-tuloy pa rin naman siya. Ang nawala is yung plenary session. So, starting ngayong Friday, until first week ng November, around November 9 or 10, doon lang magkakaroon na, wala pang plenary sessions. And then second week na ng November, doon na magpapatuloy ulit ng plenary sessions. At yan nga actually yung isa sa naging concern din ni Senator Alan na sana nga raw kung
meron daw sanang plenary sessions para raw ma-address kung ano pa yung mga agam-agam na meron ng ilang mga senador, especially para sa kanila sa minority. Alright. As always, we appreciate your update ang ating mobile journal sa Senado, Merrimon Reyes.